dalawa sa pinakamaangas na adventure scooter sa Pilipinas ngayon. This is the Bristol ADX 160 kalaban ang Honda ADV 160. Alin ang mas tipid sa gasolina, alin ang mas maangas sa makina, alin ang mas high-tech sa features, at alin ang mas sulit sa presyo. Tara, pag-usapan natin. Unang kinokonsidera natin kapag bibili ng motor, yung presyo. The ADV 160 is currently priced at 166,900 habang si ADX 160 naman is currently priced at 158,000 dahil naka-introductory price ang motor na to. Okay, real talk lang tayo. Correct me if I'm wrong, i-comment nyo kung mali ako. Bihirang-bihira na ikaw ay makakakuha ng pagbibigay ka ng ADV 160 sa mga dealers ng SRP niya. So, kadalasan, maybe 95% of the time, hindi mo ito makukuha sa presyong 166,900 dahil unfortunately, sadly, dalawa lang yan. Either hindi tayo pagbebentahan ng cash, ng walang patong, that gusto nila mag-installment na lang tayo na mas mapapamahal tayo. That's the sad reality pagdating sa ADV 160. Hindi dahil sa pinapaboran ko sa ADX, it's just, it is what it is. Na-experience ko na rin kasi yung mga ganong deal na gusto mong i-cash, gusto mong makatipid, pero papatungan ka ng hindi rin naman birong presyo. Kay ADX 160, fortunate enough, I've been to the Bristol shops. Yung SRP niya, it is what it is. Kung gusto mong bigyan ng cash, bigyan mo sa 158,000. Kung gusto mo installment, pwede rin naman. So, for me, that gives me better confidence na kapag meron na akong ipon, at ito yung presyo na nakita ko sa review ni Motor ni Juan, mabibigay ko yung motor sa ganong halaga. You know, it's a sad reality, but it is reality. Pagdating sa piyesa, alam natin sa ADV 160, nagkagat na yan online, pati sa iba't ibang mga shops. Pero maaaring nagtataka kayo kung saan nga bang availability ng piyesa ni ADX 160. Kung napanood yung nakaraang review natin for the full performance itong ADX 160, nung binuksan natin to, talagang binaklas natin. At least the basic parts is kaparehas din lang naman ng ADV 160. So, hindi ka na masyadong mag-aalala kung meron ka nga bang makukuha man ng mga kamatch na pyesa para dito sa motor na to. Siyempre, una, pag-usapan muna natin ang forma. Si ADX 160, makikita naman natin, adventure pa rin yung datingan niya. Mas sleek, mas elegante. Ito yung sports, elegance, and adventure na pinagsama-sama. Hindi ko na masyadong i-detalye yung looks na ito kasi, ayun na, titingnan nyo na lang, alam nyo na siguro kung ano yung mas trip nyo. Pagdating naman dito sa kabila, adventure din naman ang datingan ni ADV 160, pero ito yung mas brusco yung dating, yung parang mas maskulado. Again, tingnan nyo na lang, agin nga ba sa dalawang to ang mas trip nyo yung forma. Pero para magaman na detalye, reminder mga brother, we already have individual reviews para sa mga motor na to. Ito ay strictly comparison, kaya next agad, pag-usapan natin sino nga ba mas lamang sa makina. Parehas sa motor na sa 160cc category, single overhead cam, liquid cooled, FI na rin parehas yan. Ang isa sa mga pagkakaiba ng dalawang to, si ADV 160 4-valve, si ADX 160 2-valve. Maaring sasabihin nyo, ay tapos na, mas lamang si 4-valve. Maari para sa inyo, oo, but when it comes to the actual riding experience, masasabi ko may lamang ng konti sa lutong sa throttle acceleration or throttle response si ADV 160. Pero given that this is 2-valve, I'm still impressed dahil si ADX 160, you will just have to wait less than 1 second para maramdaman mo yung talagang bira niya. Mas maganda niyan, ikumpara natin yung actual performance natin pagdating sa arangkada. Panoorin nyo to. Sa puntong to, surprisingly, mas nagulat ako dahil mas na-reach na ADX 160 ng mas mabilis, yung 60 kph, 70, 80 kilometers per hour all the way to 90 kilometers per hour. Mas maganda yung arangkada ang binigay ni ADX 160 given the same rider weight, same road conditions. Kung mapapansin natin, parehas na motor, hindi naman talaga nagkakalayo sa arangkada. So yung 4-valve, 2-valve, at least for this two motorcycles, hindi masyadong naramdaman yung pagkakaiba. Meron lang konting-konting lamang gaya ng nabanggit ko kanina sa lutong si ADV 160. Both motorcycles on higher speeds provides that smooth,
stable ride. Kahit sa actually na manibela at pag nakaupo ka na, wala masyadong mga vibrations na mararamdaman. So even if you're speeding up, mararamdaman mo komportable pa rin at hindi ka naman magpapaiwan pagdating naman dun sa top end speed mo. Kasama na rin sa performance ng makina, kumusta nga ba ang konsumo sa gas? ADX 160 from Bristol claims to have 43 kilometers per liter. Pero sa several hundred kilometers na ginagamit ko to, I was able to produce 39.5 liters or 39.5 kilometers per liter. At gaya ng nabanggit ko nakaraan, mga 80% walwalan, 10% off-road, 10% chill or relaxed driving mode. So, for this segment, masasabi ko, sulit na rin ang konsumo sa gas ni ADX 160. Si ADV 160, Honda claims for this motorcycle to get an average of 45 kilometers per liter. Pero sa actual usage ko, actually mas matagal ko na nagagamit si ADV 160, I'm getting about between 40 to 41 kilometers per liter. So ang diferensya ng dalawang motor na to when it comes to gas consumption, lamang si ADV 160 ng about 1.5 to 2 kilometers per liter. So you may want to check on that kung importante ang bawat patak ng gasolina sa'yo. Pero, that would hardly matter kapag palayuan na ng biyahe ang usapan natin. Kasi sa konting kalamangan ni ADV 160 sa pagkatipid niya sa gas, ang tank capacity medyo malayo ang distansya dahil si ADV 160 houses about 8.1 fuel tank capacity, 8.1 liters. Tapos si ADX 160, isa sa mga impressive features niya is this motorcycle having to contain 11 liters worth of fuel sa isang full tank mo. So sa isang full tank mo, kung tama ang mental math ko, mas makakalayo ka kay ADX 160 because you would get almost 440 kilometers sa isang full tank habang nasa mga around more or less 360 kilometers naman ang isang full tank ng ADV 160. Ikaw mga brad, ano nga bang mas importante sa'yo? Yung overall length at mararating ng isang full tank mo o yung fuel efficiency per liter? Ikaw nang makakapagsabi niyan. Usapang preno naman tayo, parehas na motor, single disc brake sa likod at single disc brake sa harap. Parehas din sila, ABS channel niya. So both of the motorcycles, you get that extra safety feature that prevents yung preno natin na magagak. Mas naiiwasan yung aksidente. Medyo lamang lang ng konti si ADV 160 when it comes to overall feature ng safety na yan dahil ito, merong HSTC or yung Honda Selectable Torque Control, Traction Control sa madaling salita. In this case, I guess mas kailangan ni ADV 160 yun because of the actual performance naman sa suspension. Mamaya mas pag-uusapan natin yan to balance out yung suspension performance ni ADV 160 in connection to the traction control or the HSTC versus naman dun sa suspension ng ADX 160 at kung bakit wala siyang traction control. Ang suspension ni Honda ADV 160 may pressure canister na Showa branded. Yung sinasabi natin kanina in relation to the traction control is ang play kasi ng rear suspension ni ADV 160, ito yung malambot talaga. So perfect siya sa touring, sa patag na kalsada, pero sobrang bouncy naman nga pagdating sa mga little trail, off-road adventure ng konti, malubak, mararamdaman mo talaga na yung up and down, hindi not necessarily tumatalbog, pero dahil malambot siya, ramdam mo yung pag-ayon niya. And especially when cornering, kailangan kasi natin yan, hindi masyadong malambot na suspension para mas stable yung motor. Kaya siguro, meron din siyang nilagay na traction control para pag nag-corner ka at in case medyo bibitaw yung gulong mo sa likod dahil sa lambot ng suspension niya, is mamomodulate naman ng motor yung ikot ng rear wheel mo. So, the traction control compensates do sa lambot ng Showa rear suspension ni ADV 160. Now, pagdating naman dito kay ADX 160, meron pa rin tong pressure canister. Hindi ito kasing lambot ng ADV 160, but me riding this for several hundred kilometers and talagang sinabak natin sa iba't ibang mga terrain itong motor na to, sakto lang yung lambot at yung rebound at yung masasabi nating stiffness ng motor na to when you are talking about balancing the capability of the motorcycle sa mga light trail na ganito, sa patag na kalsada at lalo na pagdating sa cornering. Dahil hindi siya ganun kalambot, when it comes to your cornering, mas stable siya. Ako, mas may confidence ako na mas ihiga pa yung motor. Kasi nga, sakto lang.
Hindi masyadong malambot, hindi masyadong stiff yung play ng suspension na to. I also found it interesting na pagdating sa mga ganitong tipo ng kalsada na talagang mabaku-bako, lubak-lubak, at sa mga ibang beses na isinabak natin to na mabato, mas ramdam mo yung kapit ng gulong dahil kumbaga sakto yung stiffness at lambot na balance ng suspension. Mas nakakaarangkada ako sa mga ganitong kalsada. Kay ADV 160, very comfortable. Yun nga lang, medyo tumatalbog-talbog na ako sa mga ganitong tipo ng kalsada. So it's up to you to assess ano nga bang mas paggagamitan mo ng motor mo, kung more on the paved roads and touring, or you will go sa cornering at saka sa mga little adventures from time to time. Kasi importante yun, ma-assess mo yung performance ng suspension mo dun sa overall riding needs mo para naman tumagal din sa'yo yung motor mo. Pagdating naman sa harap, kay ADV 160, we have the telescopic fork. Swabe lang yung performance na hindi yan basta-basta tutukod sa mga normal riding conditions. Pero gaya ng nabanggit ko kanina, similar dun sa ating rear suspension when it comes to our little adventures, konting trail ng konti, mas nararamdaman ko yung hindi tukod pero merong konting lagutok pagdating sa front suspension ni ADV 160. Again, pagdating lamang sa mga ganitong environment na kung saan baku-baku talaga yung kalsada. Now, pagdating naman natin dito kay ADX 160, nagulat ako na dahil sa segment na to, merong upside down fork. Imagine that on a 160cc category, naka-upside down fork na. Ang maganda nito, kapag ako ay dinadala ko tong motor na to sa mga out of town trips, lalong-lalo na gusto kong mag-ilog, magbundok, ito yung taas na parte ang nag-a-absorb ng impact pagdating sa mga ganitong kalsada. So, mas stable siya. Para sa akin, mas dependable. The fact that this is already upside down fork. So, this does not in any way impact the ADV 160 na sinasabi kong pangit yung suspension. Hindi. Ang sinasabi ko lang, pagdating sa overall identity ng pagka-adventure scooter ng dalawang to, mas gusto ko na yung performance ng suspension ng ADX 160 versus the ADV 160. Parehas naman maganda. Para sa akin lang, kung paano ko gamitin yung motor ko, mas gusto ko na tong upside down fork on the performance that it brings dun sa overall riding experience ko. Usapang gulong naman, parehas na gulong actually sa harap at likod, parehas ang sukat. So, the tires are interchangeable at hindi ka na rin mahihirapan maghanap ng kapalit na gulong dito kay ADX 160 mo. When it comes to the actual wheels natin, si ADV 160 nakamags na siya with a dual sports tire. So pwede yan, gaya na nabanggit natin, for mga light off-roading na nababanggit natin kanina pa. The mags just doesn't have that flexibility pagdating sa mga baku-bakong kalsada, sa mga bato-bato, kung dadalhin mo yan sa mga light river crossing o yung mga weekend adventures mo. ADX 160, this has spoke wheels to go along with the dual sports tires as well. So, the wheels at saka yung gulong niya matches the overall identity of this being an adventure bike. Dahil yung mga rayos na yan, yung mga spokes na yan, tubeless yan mga brother pero yung mga spokes na yan, meron yan certain type of flexibility na kapag dumadaan ka sa sobrang lulubak, sobrang baku-bako, na medyo nagbe-bend yan ng konti, para hindi mabengkong yung pinaka-mags mo. So, yun naman yung lamang niya. So, both motorcycles, pwede yan. Mga light adventure, light off-road. Mas okay lang in terms of overall longevity pagdating sa mga ganong ride kapag naka-spoke wheels ka. Pero, masasabi natin, parehas na gulong, makapit. Wala naman ako naging issue pagdating sa mga cornering, kahit sa mga bato-bato, sa mga ilog na dinaan natin, sa mga lupa-lupa na ganito. Just provides me enough traction para ma-enjoy ko pa rin yung ride ko. Usapang features naman tayo mga brother. Reminder, pagdating sa features, depende yan kung anong features na mas swak sa'yo. But nonetheless, discuss pa rin natin at ikaw nang bahala mag-balance kung ano nga ba yung mga mas magagamit mo at mas practical sa riding style mo. Una, yung mga parehas mo na nila. Both motorcycle have adjustable windshield. Pagdating sa taas, hindi na nagkakagayo. Hindi na tayo masyadong magpapaka-technical, ilang millimeters yan, pero hindi na nagkakagayo. Both motorcycles have the automatic start and stop system. So, ito yung sinasabi natin na kapag huminto ka, kapag yan ay naka-on, you don't have to shut the engine down, kusaya mag-off para makatipid ka sa gas. At kung ikaw ay kailangan mo na umandar, just throttle away, aandar ka na. Parehas yun meron. Parehas na motor, meron na ring hazard switch. Built-in na yan. So, in case hindi mo na kailangan magpalagay ng mga hazard button sa motor mo.
Both motorcycles also have easy access gas tank. Actually, parehas ng posisyon yan. Nandito sa harap, and with a simple press of a button, mabubuksan mo na yung gasolina mo without you having to dismount. Ngayon, pagdating naman sa compartment, buksan natin parehas. Actually, parehas na motor, yan, may damper. So kapag inangat mo na, hindi basta-basta bababa yung upuan niya. Parehas siya pahaba, but sinukat ko na to dati. I don't think you can fit a full face helmet on both motorcycles. Some open face helmet would fit, pero definitely full face hindi. Parehas pahaba. So, yun, halos parehas talaga pagdating dun sa mga aspeto na yun. Eh, saan nga ba sila nagkaiba? Una, the EDX 160 comes with a built-in top box bracket. So, hindi lang ito yung grab bar, hindi ka na rin bibigyan ng bracket mo in case kailangan mong lagyan ng top box. All you have to do is buy the top box, install na dito, pwede yun. So, tipid ka na ng more or less 2,000 pesos. Depende sa brand ng bracket na bibigyan mo. Whereas, dito naman kay ADV 160, yung stock talaga na ito, grab bar yan. So, ito, yung bracket na to, in-install na lang yan dyan, tsaka yung top box na available sa One Moto Avenue. Libre na rin ang installation natin dyan, kaya visit na lang kayo sa shop. Pero yun nga, at least kay ADX 160 na top box bracket, kasama na yan sa stock. Hindi ka na magpapalagay. Pangalawang pagkakaiba, ADV 160 LED headlights, okay. Pero si ADX 160 projector type headlights na. So, I think there's no competition here. Para sa akin, mas maginaw pa rin yung stock ni ADX 160 given na projector lights na siya. So, optional na lang ang magpalagay ng mga additional na ilaw. But nonetheless, kung medyo kulang sa ilaw, available din yan sa One Moto Avenue. Iba't ibang mga brands ng ilaw from budget hanggang sa mga high-end. Meron tayo dyan with the top electrician, top-end materials, genuine syempre mga produkto natin. Ba't nga ba ako napunta doon? Usapang ilaw eh. So, yan. I'm sure naman sa mga gumamit na ng ADX at ADV, may kita niyo yung diferensya nito. The projector lights na mas maliwanag versus the normal LED lights na naka-install kay ADV 160. Pangatlong pagkakaiba, si ADV 160 has that built-in voltmeter. Yun lang si ADX 160, wala. Kailangan mo pang magpadagdag ng mga aftermarket na voltmeter para mas ma-monitor mo yung battery mo. Isa rin yan sa mga critical na features na sana meron si ADX 160 dahil si ADV 160 at least you can actively monitor your battery bago ko pa man umandar, present na siya kung anong voltahe ng baterya mo para siguradong hindi kayo titirik ng motor mo. Isa sa mga key features that differentiates the both is si ADX 160 meron tong screen mirroring feature whereas si ADV 160 wala. Bakit importante yun? Para sa akin, lalong-lalo na madalas akong bumabiyahe because I'm able to reflect, I'm able to project yung mapa ko, yung ways ko sa screen ng motor ko. So I don't need to have yung mga phone holders ko. Mas safe yung phone ko na nasa front pocket niya dahil nga nakikita ko na yung mapa sa actual screen ko. Isa lang ang Google Maps or Waze na pwede mong project sa screen mirroring function ni ADX 160. Si ADV 160, yun lang, wala pa siya nung feature na yun. Riding positions, in case nagtataka kayo kung gano'n nga ba kataas ang seat height, ang overall position or ergonomics sa motor, you may use me as a reference. I am 5'10" in height, so kapag sinakay natin, unahin na muna natin itong ADX 160. So sa height ko, dapat naman yung pa ako. Medyo nakabuka ka lang konti dahil malapat yung upuan nito, pero doon naman sa comfort level, okay kasi salong-salong niya yung puwet ko. Tsaka sakto lang din yung lambot niya. Wala akong nararamdaman yung parang bukol-bukol na ano kapag masyadong malambot yung upuan. So yan siya. The footboard, parang kung isipin mo parang bitin, but it's enough para saluhin yung paa mo. Ayun, no? So merong konting-konting nakausli dun sa sapatos ko. And then, when I do the extended footrest, good thing may extended footrest to. Yan din, parang may mga 1/4 or 25% of my foot na medyo nakalabas, pero enough naman para nakarelax din lang ako sa biyahe ko when traveling. Yung handlebar nito, malapit sa akin, gaya na nabanggit ko sa full review, I have a better line of sight pagdating dito sa information sa panel ko at hindi naman na-sacrifice yung view ko pag nagmamaneho ko. Yung windshield ko na nga lang, malabo. Parang may grado na opaque yung windshield ko, pero buti na lang, yan na yung sagad niyan kasi, pinakataas na. So, just enough to deflect the wind, not necessarily to affect my vision. So, isa sa magaganda rin dito, yung handlebar na to ay hindi, ayun, kahit isagad ko,
malaki yung allowance kahit isagad ko yung turning radius, hindi siya sa side sa hita ko. That adds up safety at saka syempre yung level of comfortability pagdating dito sa motor na to. So the wide handlebar gives me enough control pagdating dito sa motor na to, lalo na pag hindi na pantay-pantay yung kalsada na dinadaanan natin. So this is the ADX 160. Ngayon, pagdating naman kay ADV 160, eto, try natin ngayon. Pagsakay ko, mas di hamak na mas mababa yung reach na to sa ground. So both motorcycles naman applicable to most of the Pinoy riders, Asian friendly. Ika nga, mas mababa lang to. Yung upuan niya, mas matigas ng konti pero hindi siya uncomfortable. Sakto pa rin. Kumbaga, very comfortable pa din at saka malapad din. So sapong-sapo din naman yung puwet ko kahit may kagaparan ako. The handlebar, pakiramdam ko naman to, this is medyo mas malapit sa akin. It's not an issue actually, relax din naman yung riding position. Mas malinaw yung windshield nito. Again, yan, sagad na yan eh. So, kaysa dun sa EDX 160, you have a better vision here. Pero not that it matters dahil nga ang line of sight ko papunta dito, not necessarily dito. Kaya, no, punong-puno na nga ng stickers ng motor na to. And then, when it comes to the maximum turning radius, ayun, tingnan natin. Ang sagad check. And then, maganda rin yung allowance niya. So, you know what? Both motorcycles, when it comes to the overall ergonomics and comfortability, you can go with either one. Kasi parehas komportable, parehas may extended footrest for long ride. Ayan, no? Medyo nakauski lang ng konti pa ako. Mas may kilang yung extended footrest na to kaysa kay EDX 160. But nonetheless, still provides me that comfort na nakaunat ako sa mga long ride. Ayan. So, overall ergonomics, maganda. Relaxed driving, long driving, pwedeng-pwede. You can't go wrong with both. And that's the motorcycle comparison para sa araw nito mga brother. Alin nga ba sa dalawa ang mas sulit para sa'yo? I-comment mo sa baba at mga comparison katulad nito. Be sure to tune in sa lahat ng mga social media pages. Till the next video mga brother. Salut at aabutan na kami ng ulan. It's up to you to assess ano nga ba yung mas paggagamitan. Hulog ako. Kumukulog na. Okay, game.